umakyat sa kwarto. While scrolling through my phone, my mom just called. Yes, ma? Panimula ko habang nakahiga. Anong ginagawa niyo ngayon? Did you celebrate? Nagtaka ako sa sinabi niya. Celebrate what? Naguguluhan kong tanong. Sa pagkakaalam ko, wala namang dapat i-celebrate. It's your husband's birthday. My mom exclaimed. She couldn't believe that I didn't know that it's Senon's birthday. Senon's birthday? Naku naman, Oceana. Asawa ka tapos hindi mo alam? That is one of the most important events in your husband's life. Tapos hindi mo alam? Ma, ibababa ko muna. May gagawin lang ako. Oceana, sandali. Hindi ko na pinatapos si Mama at inunahan ko na siya. I don't want to hear her sermons. Malay ko ba na birthday pala ni Senon na hindi man lang niya sinabi? Pero may party pa rin sa akin na nakukonsensya. Ibinaba ko ang phone ko at humiga sa kama. I was just looking at the pitch ceiling. I tried to close my eyes and force myself to sleep even if I still didn't take a bath, but I couldn't. My conscience is eating me. At some point, I am still Senon's wife. Ginulo ko ang aking buhok at nagpabaling-baling sa kama. Tinabunan ko pa ang aking ulo ng unan, pero hindi. May bumabagabag pa rin sa akin. Bumangon ako at umupo sa kama. I sighed deeply. Maybe I should buy him a cake. Or just greet him. Or should we celebrate it tomorrow? Ginulo ko na naman ang buhok ko. Bahala na. Pinaldasabi ko at bumaba na sa kama. I decided to see Senon. Bumaba ako para tignan kung nasa kusina siya, pero wala. Kaya napagdesisyonan ko na lang na puntahan siya sa kanyang office dito sa kanyang bahay, pero wala rin siya. Lastly, I decided to go to his room. Kinatok ko ito ng 2 beses pero walang sumagot. I tried one last time, pero wala talaga, kaya sinubukan kong pumasok. Buti na lang hindi nakalak. Senon? I called. Hindi ko alam kung pagtawag ba yon o ano. Tinignan ko siya sa buong kwarto pero wala. Binuksan ko ang kanyang walk-in closet, pero wala pa rin siya. Sobrang laki naman talaga nitong kwarto niya. Lahat ng mga pintuan ay binuksan ko na. Isa na lang ang hindi. Dahan-dahan ko itong binuksan at pumasok na ako doon. Ulat ako nang makita ko ang kabuuan ng pintong pinasukan ko. Medyo madilim ang dulong bahagi nito. Nang makita kong madilim, dali-dali akong tumalikod para lumabas dahil takot ako sa dilim. Akmang hahawakan ko na ang doorknob, pero nagulat ako nang biglang bumukas ang ilaw. Nang tingnan ko ito, doon ko lang napagtanto na it was a bathroom at lulan nito si attorney. Naliligo nga. Naliligo si attorney. He's naked at nakatilikod siya sa akin. Tila hindi niya pa ako napansin. His butt was too exposed. Nakapikit ako at dahan-dahang tumalikod para hindi ako mapansin ni Senon. Nakakahiya kung makikita niya ako rito. Sinubukan kong hindi gumawa ng ingay, pero hindi ko mabuksan ang pinto. Sa loob ng isip ko ay nagdadasal ako na sana hindi lumingon si Senon sa gawi ko. Hi! Ngunit hindi nga dininig ng diwata ang dasal ko kasi naramdaman ko na si Senon sa likod ko. Por favor, why are you here? Dinig kong tanong niya. I was looking for you. Kinakabahang ani ko habang nakatalikod pa rin sa kanya. Isn't it rude to talking to someone without facing him? I drew a loud breath before deciding to face him. Gusto ko lang sanang batiin ka ng happy. Hindi ko na natuloy ang sasabihin ko nang makita ko ang kabuuan ni Senon. My eyes traveled from his abdomen down to his big manhood. Birthday? Iyon na lamang ang naibulong ko. I just saw Senon wearing his birthday suit. Birthday nga talaga niya. Dali-dali akong tumalikod habang ako ay namumula sa sobrang hiya. Narinig ko lang si Senon na tumatawa sa likod ko. Don't be shy. Calm down, wife, he said
that huskily. Paano ako kakalma? Nandyan sa likod ko. Nakahubad pa. Alis na ako, sabi ko. Ngunit muntik na ako mapatalon nang bigla na lang hawakan ni Zenon ang balikat ko. Eto na naman ang kakaibang reaksyon ng katawan ko. Kahit sobrang lamig, pinagpapawisan pa rin ako. Don't leave. Just stay. I could already feel his heat and chill. Ngayon, hinawakan niya naman ang bewang ko. Wala akong nagawa dahil nanigas na ang katawan ko. My body is aching for more. More for him. Ang mainit niyang hininga ay dumampi na sa batok ko. Hindi na hininga niya ang dumadampi sa akin. Labi niya na. His luscious lips were pinning kisses onto my neck. Napahalinghing ako habang nakapikit. Kahit hindi ko siya makita, alam kong ngumiti siya nang marinig ang halinghing ko. You like it, He murmured between his kisses. Stay still. Maya-maya ay diniin niya ang kanyang katawan sa likod ko. Feel me. Yes, I already feel his bulging manhood poking my back. Dahan-dahan niya akong pinaharap. Namumungay ang kanyang mga mata habang nakatingin sa akin. At ganoon din ako. Nanghihina ako dahil sa pinaparamdam niya sa akin. You want it? All of a sudden, napatango ako. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin para pumayag. Wala na ako sa tamang huwisyo. But I know that I like it. Gusto ko rin ito. You didn't take a bath yet? He asked again. Kaya akong batang lumingon. Dahil dyan, sumilay ang kanyang matamis ng ngiti. Great! With my permission, he started to kiss me. Nakakalunod ang halik niya, kaya hindi ko napigilang hindi gumanti. Ang kaninang masuyo naming halik ay unti-unti nang rumarahas. Sobrang bilis ng kamay ni Zenon, kaya ngayon ay nahubad niya na ang pangitaas kong damit. Nalulunod na ako at hindi ko na alam kung paano makaahon. Pumasok kami sa banyo ni Zenon, nagawa sa salamin kung saan siya naligo kanina. Nagawa naming pumunta doon nang hindi pinuputol ang aming halikan. Napatigil ako sa paghalik sa kanya nang maramdaman kong nabasa ako. Iyon pala, he turned on the shower. Pero agad din namang inagaw na Zenon ang atensyon ko at hinalikan na naman ako. Napadaing ako ng mahina nang imasahe ni Zenon ang ipinagmamalaki kong bundok. Hindi ko man lang namalayan na natanggal niya na pala ang bra ko. Bumaba ang halik niya sa leeg ko hanggang sumabot ito sa aking dibdib. He started eating it. Pinagsalitan niya ang dalawa hanggang sa magsawa siya. When he got too much with my breast, his mouth traveled down to my belly and stopped temporarily. Nakaluhod na siya sa harap ko. Tumingala siya sa akin habang nakahawak sa garter ng aking pajama. Can I? He asked. Nagtanong pa. Siyempre, nakagat ko ang aking bibig at gusto kong batukan ang aking sarili. Baka kalaan ni Zenon na gustong-gusto ko itong mangyari sa amin. God, Oceana, hindi ka naman ganyan before. Ayan tuloy, natawa si Zenon. Ibinaba na nga niya ang pajama ko. Bumungad sa kanyang itim kong panty. Napahawak ako sa dingding na gawa sa salamin nang biglang himasin ni Zenon ang aking itinatagong kayamanan. Kahit meron pa itong takip na tela, mas lalo pa akong napahawak nang mahigpit ng bigla niya itong halikan sa walang pag-aalinlangan. He pulled my panty down. There, he was facing my womanhood. Hi, pretty. Parang tanga niyang bati sa pagkababae ko. Akala siguro niya ay babatiin siya nito pabalik. Nahiya tuloy ako. I'm vegetarian, but I want to eat this meat. Nanunod yung ani niya habang nakatingin sa mata ko. Ilang minuto pa ay sinimulan niya na itong kainin. Napapatingala ako kapag pinagdadaanan ng kanyang dila ang mahiwagang hiwa. Ibang sarap ang dulot nito sa akin. Ngayon, mas nararamdaman ko na ang tunay nitong sarap kaysa sa una. I was drunk when we first do it, but now, I am sane. Very sane. Ang sarap.
Iyan na lang ang nasabi ko dahil nagdidiliryo na ako sa sobrang sarap. Zenon stopped for a while and said, "I told you, twice is more masarap." Hindi ko alam kung anong pumasok sa akin at binilatan ko siya. Like a sign of bleh, nakalabas pa ang dila ko at nakita pa iyon na Zenon. Laking gulat ko nang bigla siyang tumayo at tiningnan ako gamit ang kanyang nag-aapoy na mata. Damn that tongue! Mabibigat na ani na Zenon. Saka ako hinalikan ng marahas. He was choking me but in a pleasurable way. Talagang pinasok niya kanyang dila sa akin. Pilit niyang ginagalugod ang aking bibig. Our tongue even battled in sync. So hot. Zenon carried me and pinned me on the glass wall. He held his manhood. Then slowly, he entered me. Sabay kaming napaungol dahil sa sarap na pinagsasaluhan namin. Napamura si Zenon dahil sa sobrang sarap habang pumapasok siya. Dahan-dahan ngunit madiin. After a moment, ang kaninang dahan-dahan ay naging mabilis. Sunod-sunod kong ungol, nakakakilit na nakakabaliw. After that, pinatalikod ako ni Zenon. "Bend a little, baby," he said. Sinunod ko naman ang sinabi niya. Tumuwad ako ng kaunti. At doon, ay pinasukan na naman kaagad ako ni Zenon. He thrust me so hard that I couldn't balance myself. Nawawalan na ako ng lakas. Ang aking mukha at ang aking dibdib ay bumabakat na sa salamin. Pero mas nangingibabaw pa rin ang sarap. Ang aming pagtatalik ay hindi lamang nagtapos sa banyo. It even continued on Zenon's bed. I came multiple times in the bathroom. Ngunit uhaw na uhaw pa rin kami sa isa't isa. Ilang beses na rin ako nilabasan dito sa kama, pero tuluyan pa rin naglabas-masok sa Zenon. Sa bakuran ko, pawis na kaming dalawa. Nagkatinginan kami ni Zenon at sobrang pula na ng mukha niya. He kissed my lips once again and murmured, "Happy birthday to me." Ilang sagad pa ang pinakawalan niya bago kami sabay na nakarating sa sukdulan. Natulog akong pagod, ngunit may ngiti sa labi. I'm so satisfied. Chapter 1. "O siya na iha, hindi ka na bumabata. Go fix yourself and get a guy to marry." Sermon na naman sa akin ng lola ko. I was busy painting inside my mini-mart room here in our when my lola came in. Wala na akong ginawa maghapon kundi mag-paint. It was my Christmas break as an accountant. Holiday kaya kapag walang trabaho, nagpipaint ako. Wala lang, painting is my thing and it was have a special place in my heart. Kung hindi lang sana ako nag-take ng accountancy, siguro mas pinursigi ko ang pagpipaint. Actually, hindi ko naman talaga gusto ang accountancy. It was my lola and mommy's decision, so I did go for it. It's always their decision that I choose to follow since I hate disappointment. Ayaw kong ma-disappoint sila sa akin dahil they see me as a perfect and obedient woman. But the truth is, I am not. At ngayon, iba na naman ang gusto nila para sa akin. Ang mag-asawa? Well, I have a Chinese blood. Therefore, it is given that I should adopt the Chinese culture, which is marrying before 25. I am just 24, for goodness sake, and I don't want to marry yet. La, ligo lang muna ako. Sabi ko tumayo na at iniwan siya doon sa akin art room. Kita ko naman ang inis sa mukha ng lola ko. "O Sienna, come back here." Dinig kong sigaw niya, pero hindi ko na siya pinakinggan pa. Alam ko na kung saan patungo ang sermon niya. Ilang ulit ko nang narinig ang mga sermon niya tungkol sa pag-aasawa ko. I went directly to my room and took a bath. After that, I changed my clothes. Nagsuot ako ng puting hoodie jacket at itim na cotton short para makaiwas sa sermon ng lola. Napagdesisyonan kong lumabas para magpahangin. Nagpunta ako sa parke at dinala ko rin ang aking sketch pad. Umupo ako sa isang bench at nagsimulang mag-drawing. I just wondered my eyes at the children who were playing and running. Then, I decided to draw them. Hindi ako makapaniwala.
that I was smiling while sketching them. I am a loner. Yun ang sabi nila. I am always cold towards the people around me and I always show them no emotion. Naisip nila na I'm different. Wala akong mga kaibigan. Actually, I am just casual. Wala akong mga kaibigan na maituturing. Yung tipong nandyan ka agad kapag kailangan ng tulong. Wala. Nandyan lang sila kapag sila nang may kailangan. At habang dinodrawing ko ang mga batang naglalaro, ay may naagaw ng aking pansin. Nakita kong isang lalaki towards the two baby boys who are playing a soccer ball. Nakangiti itong lumapit sa mga bata at nakipaglaro dito. Sa hindi malamang dahilan, iginuhit ko rin siya. Nanginginig pa ang kamay ko nang simulan kong iguhit ang mga mata niyang kulay abo. His eyes were already stuck inside my head. Pero para masigurado ko ang kulay at forma ng mata niya, tiningnan ko ulit siya. Gayon na lamang ang pagkagulat ko nang makita kong nakatingin din siya sa akin. Nagkatinginan kami sandali, pero binawi ko agad ang tingin ko. Nakita kong naglakad siya papalapit sa akin, kaya dali-dali akong tumayo at umalis na doon. It was already 6 in the evening at kumakalam na ang tiyan ko. Nang makakita ako ng Korean restaurant, pumasok na ako doon para kumain. When I entered, I suddenly saw my workmates. Tatalikod na sana ako para iwasan sila, pero huli na. Nakita na nila ako at tinawag nila ako. Napilitan akong humarap. Kamusya na, join us, sigaw ni Monique. Sa mga katrabaho ko, 5 sila. Monique, Bianca, Harry, Jessie and Clea. Honestly, I don't like their group, but don't hate them. Just casual. Alam ko namang pinag-uusapan nila ako kapag nakatalikod ako. Pero wala akong pakialam. I know that I am out of place. They look so good in their elegant dresses and outfits pero heto ako. Naka-hoodie jacket lang. But I really don't care. No thanks. Paalis na rin ako. I declined and turned my back for the second time around. Pero tumayo na si Bianca at kinuha ang kamay ko at dinala sa kanilang table. Binigyan nila ako ng pagkain, pero hindi ko ito ginalaw. So, how's your holiday? Nakangiting tanong ni Clea sa akin. Normal, I shortly said. Nakita kong umismid si Harry. Sasagot ko pero hindi niya ito pinahalata. Pero nakita ko. Hay nako, Oceana. December na nga talaga. Dahil sobrang cold mo na. Sa freezer ka ba nakatira? Weirdo. Pabirong sabi ni Harry at saka tumawa. Alam kong nakaka-offend ang sinabi niya, pero hindi ko nalang pinatulan. Baka kapag sinabihan ko siya ng hindi pantay ang kilay niya, baka mawalan na ang confidence nito. Akala niya siguro sobrang ganda niya para laitin ako. Tahimik akong tao pero sagad akong manlait. You know what? Bakit hindi ka nalang sumama sa aming magbakasyon? Biglang sabi ni Jessie. All of her friends reacted. Tila nagulat sa paanyaya ni Jessie sa akin. Nagkatinginan silang 5. Jessie? Nag-aalin lang ang tawag ni Harry. Tumingin naman sa kanila si Jessie at makahulugang umiti. Yeah, why not? Diba? It would be fun. Jessie diverted her attention at me. Balak kasi naming magbakasyon sa Isla Vista. Yes, we're going on an island para makalayo sa ingay sa city. Gusto naming mag-relax. So, ano sa tingin mo? Napaisip ako sa alok ni Jessie. Kung papayag ako, makakaiwas ako sa pangungulit ng aking mama at lola tungkol sa pag-aasawa. Gusto ko rin ng kapayapaan. Sure. Dinig ko ang pag-yes ni Jessie sa sagot ko. But then, I saw a hint of a smirk on her lips. Hindi ko alam what's the meaning of that. Pero hindi yun na iba ang desisyon kong sumama. Dumating na ang araw ng pag-alis namin ni na Jessie patungong Isla Vista. Maybe there, I could experience peace. Oceana, where are you going? Nagtatakang tanong ni Mami
nang makita niya akong nag-iimpake. Pupunta ako sa isla para sa trip, I answered while putting my art materials in my bag. Ano? Me and your Lola arranged a date for you. Bumuntong hininga ako at tiningnan siya ng malamig. Mom, I gotta go. How about the date? Nakakahiya sa kumari ko at sa anak niya. Wow, sa akin. Hindi ba sila nahiya? I don't want to date. Bye. I'll be back after 3 days. Sabi ko at inaiwan na siya sa kwarto ko. I am already an adult and I have my own life. I'll reschedule your date. Pahabol na sigaw niya, pero hindi ko na ito pinansin. Napailing na lang ako. Ilang oras pa ay nakarating na kami sa yate na sasakyan namin papuntang isla. It is owned by Harry's family. Pumasok na ako sa yate at pumunta doon sa lower deck. Hindi na ako nakipag-usap sa kanila. Instead, I got my sketch pad and pencil to start drawing the ocean. At habang nagdo-drawing ako, ay in-on ko na ang cellphone ko para makinig ng musika. The song of Nobita entitled Unang Sayaw. At sa lahat ng mga kantang napapakinggan ko, itong musikang hindi ako nagsasawang pakinggan dahil sa ganda ng mensahe nito at pati na rin ang tunog. Wala akong pakialam kung nag-iisa lang ako. After all, being alone is comforting and peaceful. Then suddenly, habang nagdo-drawing ako, the man that I saw on the park crossed my mind. Ang kulay abong mga mata niya ay nananatili sa aking isipan. Doon ko na lamang naalala na nawawalang isang sketchpad ko na pinagdodrawingan ko sa dalawang bata at sa lalaki. Siguro ay nahulog din sa pag-alis ko. Ilang oras pa, sa wakas ay nakarating na kami sa isla. Nang makababa ay sinalubong kaagad ako ng presko at napakalamig na hangin. Very peaceful. Napansin kong kami lang ang tao dito. And it seemed like Monique noticed what I have in mind. Wala masyadong tao dito dahil tago kasi ang islang ito at napakalayo sa syudad. Mahirap ding makahanap ng bangka rito. Therefore, it is better to bring your own boat or yacht. And this is not so famous. Pero buti na lang dahil tayo-tayo lang rito, sabi ni Monique. I just listened to her and didn't bother to answer. Kaya kapag nawala ka dito, tiyak na hindi ka na makakahanap ng tulong pa. She added before leaving me at pumunta sa mga kaibigan niyang kamukha ng mga larawan. Hindi ko alam pero parang may laman ang huling sinabi niya. Is it just my instinct? Well, whatever. May mas stayhan ba tayo dito? I asked casually. Nagkatinginan silang 5. Of course we have. Sagot ni Bianca. Pero may pag-aalinlangan sa boses nito. Kanina ko pa napapansin ang mga kilos nila. Parang may iba. Siguro dahil talagang hindi nila ako gusto. Ang tingin nila sa akin ay kakompetensya. Because I always receive praises from the management. Halika na, Oceana. Maglalakad lang tayo papunta doon sa cabin natin. Sabi ni Harry at naunang naglakad. You're all not going? Tanong ko nung makita kong hindi umimik ang 4 na babae. Umiling ang mga ito. Kayo na lang muna. Gusto pa namin dito at may hinihintay kaming mga gamit. Sabi ni Jessie. Mauna na kayo. Baka kasi gusto mo nang magpahinga, Oceana. Mukhang napagod ka sa biyahe. Kinuha ko na lang mga gamit ko at sumunod na kay Harry. While walking, hindi ko masyadong may memorya ang daan dahil medyo magubat ito. Sobrang bilis pang maglakad ni Harry, kaya hindi ko matandaan. Nilibot ko na lang ang mata ko sa paligid at masasabi kong magumbat nga ito dahil sobrang daming mga malalaking punong kahoy at mga iba't ibang uri ng halaman. Mabilis maglakad si Harry kahit maikli naman ang bihas niya. Gusto ko siyang tanungin kung bakit pero baka ma-offend. Hindi pa naman kami close. Nang nasa kalagitnaan na kami ng gubat, bigla na lang huminto si Harry. OMG, I forgot something. Sabi niya. What is it? Tanong ko. I forgot something on my bag. Nababahalang sabi niya at saka tiningnan ako.
Okay lang ba kung babalikan ko? No problem. Akmang uuna na akong maglakad para samahan siya pabalik, pero pinatigil niya ako. What? I asked confusedly, but I stayed my voice cold. Ako na lang ang babalik. Tiningnan ko siya ng nalilitong tingin. But I don't know the way. Malapit lang naman na tayo. Nasa gitna na nga tayo eh. Basta, sundin mo lang ang daan at makakalabas ka na sa gubat na to. Pagkatapos niyan, may makikita ka mga cabin. Then, you have reached your destination. Pwede ka nang mag-check-in. Sabi niya. Nag-aalinlangan pa ako dahil malapit ng magabi. At ako lang mag-isa dito sa gubat. At isa pa, I am afraid of darkness. Pero gayon pa man, pumayag na lang ako. Dahil naniniwala ako sa sinabi ni Harry na malapit na kami. All I just need is to follow the path. Umalis na si Harry at ako na lang mag-isa. Naghintay pa ako ng 20 minuto dahil baka kasama na ni Harry sina Monique at ang 3 niya pang kaibigan. Pero wala. Kaya naglakas loob akong naglakad pa palabas sa magubat na isla. Dumidilim na. At marami na akong naririnig na iba't ibang huni ng mga hayop. Matapang akong tao pero pagdating sa dilim, naduduwag ako. Naglakad lang ako ng naglakad at wala na ako sa tamang daan. Dahil sa takot, hindi ko na nakayanan at tumakbo na ako. Nanginginig ang buong katawan ko dahil sa sobrang dilim. Tanging ang liwanag ng buwan at ang flashlight ng phone ko ang nagsisilbing ilaw sa daan ko. Tumakbo ako sa abot ng aking makakaya dahil sa sobrang takot, hindi ko mapigilang umiyak habang tumatakbo. Naawa ako sa sarili ko. I have a trauma and darkness at alam nila yon. Maraming taong nakakaalam na takot ako sa dilim at isa na si Harry doon. Sa wakas, nahanap ko na rin ang daan papalabas ng gubat at ang malamig na simoy ng hangin ang sumalubong sa akin at ang kalmadong tunog ng alon. Sabi ni Harry may cabin paglabas mo ng gubat pero wala ako nakita. Doon ko lang na-realize na I was fooled. Naloko ako. Napaupo na lang ako sa buhanginan kaharap ng dagat. Unti-unting tumulo ang luha ko. Hindi ko lubos maisip na ginamit nila ang kahinaan ko para lang maloko nila. Dahil sa kagustuhan kong makaiwas sa magulo kong buhay, narito ako, walang kalaban-laban. Tinignan ko ang aking mga braso at paa. Puno ito ng mga galos at sugat dahil sa tindi ng takot ko kanina. Hindi ko na alam kung saan ako nagsusuot. I didn't know na ganito kalala ang gagawin nila sa akin. Hindi ko lang maintindihan kung bakit galit na galit sila sa akin. Wala naman akong ginagawang masama. Iniwan nila akong mag-isa at tiyak, umuwi na sila sa kanilang yate. I opened my phone and I have no one to contact because this island is no signal. I was helpless. Nakatingin lang ako sa dagat at hinahina. Kung titingnan ko lang ang sarili ko, siguradong namumutla pa rin ako. Dahil hanggang ngayon, nandoon pa rin ang takot. Trauma. Napatayo ako nang marinig akong ingay mula sa karagatan. It was like a party music. Nang tiningnan ko, it was a yacht. Iwinawagayway ko ang phone ko para makita nila ako. Help! I shouted for the first time in my life. I shouted for help. My voice was always low, but now, there's a desperation on it. May nakita akong 3 makikisig at matatangkad na lalaki na nakatambay sa yate at tila nagiinuman ng mga ito. Sa tingin ko hindi na ako nito napansin pa. At sa kalakas ng kanilang music, malabong marinig nila ang boses ko. Help! Tulong! Napatigil ako sa pagsigaw nang maramdaman kong nahilo ako. Napaupo ako at napahiga na rin. Namumungay ang aking mga mata at handa nang pumikit. Nakarinig na lang ako ng tinig ng yate na papalapit. I heard the sudden splash of the water senyales na may tumalon dito. And there, I saw a man running towards me. Hey miss! Iyon na lang ang tanging narinig ko bago ako nawala ng malay.